Sa mundo ng showbiz, hindi lang talento at kasikatan ang hinahangaan, kundi pati na rin ang marangyang pamumuhay ng mga artista. Mula sa mga modernong mansyon, hanggang sa mga bahay na parang resort, nakakamangha ang mga tahanan ng ilang sikat na personalidad sa Pilipinas. Kaya sa video na ito, samahan niyo ako at silipin natin ang top 10 pinakamagandang bahay ng mga sikat na artista sa Pilipinas ngayong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Number 10, Venus Ra. Si Venus Ra ay isang Filipina beauty queen, na ipinanganak noong 1988 sa Qatar, at lumaki sa Camarines Sur. Nakilala siya nang manalo bilang Miss Universe Philippines 2010, at naging 4th runner-up sa Miss Universe 2010, kung saan pinakita niya ang kanyang tapang at determinasyon. Anak siya ng OFW, at naging inspirasyon dahil sa kanyang pagsisikap, kahit sa gitna ng kahirapan. Bukod sa pagiging beauty queen, naging TV host din siya, at patuloy na inspirasyon sa mga kabataang Pilipino. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na sa tiyaga at paniniwala sa sarili, ay kayang makamit ang tagumpay. Siya ay mayroong bahay na matatagpuan sa Bato, Camarines Sur, isang lugar na malapit sa kanyang puso. Ang bahay ay may modernong bahay kubo style, kulay puti ang mga dingding, gamit ang kahoy para sa mga furniture at detalye, kaya naman maluwag at presko ang pakiramdam, at swak sa tropical na klima. May 3 silid tulugan ito, at itinayo sa loob ng 1 taon at kalahati, kung saan ipinakita niya ang dedikasyon sa paggawa ng kanyang dream house. Hindi eksaktong nailathala ang sukat o lawak nito, pero ito ay sapat para sa isang komportable na family home. Ayon sa kanya at sa mga artikulo, may sentimental value ang bahay, dahil ito ang unang bahay na naitayo niya gamit ang sariling kita, kaya dream house ito na puno ng alaala at inspirasyon. Ayon sa mga balita, aabot sa 50 million pesos hanggang 70 million pesos ang halaga ng bahay na ito, na bunga ng kanyang tagumpay mula sa pageants at career, at simbolo ito ng kanyang pagsisikap at mga pangarap. Ang mga impormasyon ay galing sa mga interview ni Venus, at mga artikulo mula sa Real Living Philippines, at iba pang reliable sources online. Number 9, Augie Alcacid at Regine Velasquez. Sina Augie Alcacid at Regine Velasquez ay dalawa sa pinakatanyag at iginagalang na personalidad sa industriya ng musika at showbiz sa Pilipinas. Si Augie na isang singer, songwriter, comedian at aktor, ay kilala sa kanyang mga hit songs, katulad ng Nandito Ako, at Bakit Ngayon Ka Lang, at naging bahagi rin ng iba't ibang comedy at musical shows. Si Regine naman, nakilala bilang Asia's Songbird, ay may natatanging tinig, at nakilala sa mga kantang Pangako, Dadalhin, at On the Wings of Love. Nag-umpisa bilang magkaibigan, at naging magka-love team sa ilang palabas, hanggang sa nagkatuluyan sila, at ikinasal noong 2010, at nagkaroon ng isang anak. Sa kabila ng kasikatan, ay nananatili silang grounded, at aktibong nakikilahok sa charity work, at mga simbahan. Magkasama rin sila sa ilang proyekto sa TV at concerts, na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino, sa pamamagitan ng kanilang talento, at pagmamahalan. Ang bahay ni Augie at Regine, ay matatagpuan sa isang exclusive subdivision sa Quezon City, kung saan nakatayo ito sa tuktok ng burol, na may tanawin na overlookang sa paligid nito. May sukat itong 500 square meters, at may 3 palapag, dinisenyo ni Architect Anthony Nazareno, at interior designers Ivy at Cynthia Almario. Ang estilo ng bahay ay modernong kontemporaryo na may minimalist design, malalamig na kulay, at bukas na espasyo. Tampok dito ang mga likhang sining ni Naan Pamintuan at Kenneth Cobanpo, pati na rin ang moderno na mga kasangkapan. Isa sa mga espesyal na tampok nito ay ang infinity pool na ginamit bilang entablado sa TV special ni Regine na The Best of Me noong 2008. Ayon kay Regine, ito ang kanyang dream house na matagal niyang pinangarap, lalo na't ang lote ay personal niyang pinili dahil sa lokasyon nito. Ayon sa mga balita, aabot ito sa 80 million pesos hanggang 100 million pesos, na nagpapahiwatig ng mataas na halaga at sentimental na kahalagahan para sa mag-asawa. Ang impormasyon ay galing sa mga artikulo, magazine features, video tours, social media, at panayam sa mag-asawa. Number 8,
Solen Yusuf, at Nico Bolseco. Sina Solen Yusuf at Nico Bolseco ay kilalang celebrity couple sa Pilipinas. Si Solen ay isang French-Filipina actress, modelo, singer, pintor, at fashion designer. Ipinanganak siya sa Makati City noong July 20, 1985 at nag-aral ng fashion at makeup sa Paris, France. Si Nico naman ay isang Argentinian businessman at social media personality na ipinanganak noong October 3, 1983. Isa siyang agricultural entrepreneur na nagtatag ng LM10 at Siembre Directo Corporation. Nagkakilala sila noong 2012, nagpakasal sa France noong 2016, nagkaroon ng 2 anak, at kilala sila online bilang The Bolsecos dahil sa kanilang nakakatawa at nakakatuwang pamilya. Ang tahanan ni Solen at Nico, na kilala bilang Casa Sosbols 2.0, ay matatagpuan sa Makati City, at idinisenyo upang maging komportableng tirhan para sa kanilang lumalaking pamilya, kabilang ang 2 anak, at mga alagang hayop. Ang bahay ay may modernong arkitektura, na may bukas na layout, na nagpapahintulot sa natural na liwanag, na pumasok sa loob. Tampok nito ang isang open kitchen, isang dirty kitchen para sa mas malalaking pagluluto, at isang outdoor pool, para sa kasiyahan ng pamilya. Ang interior ay nagpapakita ng personal na estilo ni Solen, na may mga kasangkapang mula sa Taylor Living, at mga likhang sining, na gawa niya mismo. Ang silid ng kanilang mga anak, ay may mga temang naaayon sa kanilang personalidad, habang ang master bedroom, ay may walk-in closet. Ang buong bahay ay idinisenyo, upang maging ligtas at komportable, para sa kanilang pamilya, at mga alagang hayop. Ayon sa mga balita, aabot sa 100 million pesos hanggang 120 million pesos, ang halaga ng bahay. Para sa mas detalyadong pagtingin sa kanilang tahanan, maaari mong panoorin ang kanilang house tour, sa YouTube. Number 7. Enrique Hill. Si Enrique Hill, na may buong pangalan na Enrique Mari Beque Hilby, ay isang kilalang aktor, modelo, at mananayaw sa Pilipinas. Ipinanganak siya sa Cebu City, noong March 30, 1992, ngunit siya ay lumaki sa Parañaque City. Anak siya ni Enrique Hill Sr. at Bambi Hill, na may lahing Espanyol at Aleman. Nagsimula siya sa showbiz noong 2008 sa pamamagitan ng mga TV commercials, at unti-unting sumikat sa mga teleserye, katulad ng Forevermore, kung saan nakatambal niya si Liza Soberano. Naging real-life couple din sila, at nakilala ang tambalan nila na Lizken. Bukod sa pag-arte, nagtapos si Enrique ng Business Management sa Southville International School, at siya rin ay aktibo sa pagnenegosyo. Kilala siya sa kanyang pagiging private, lalo't pagdating sa personal na buhay, mabuting anak, at dedikado sa kanyang karera. Ang beach house ni Enrique Hill ay matatagpuan sa Anilao, Batangas, isang sikat na destinasyon para sa diving at snorkeling. Ito ay may 5 palapag na modern tropical style na bahay, na may sukat na 1,041 square meters, sa isang 900 square meters na lote. May sarili itong beachfront, boat dock, at kasama pa ang bangka, sa pagbebenta. Ang bahay ay may 5 silid tulugan, 4 na banyo, at 2 swimming pool, na idinisenyo para sa relaxation, at pagtakas mula sa ingay ng lungsod. Ayon kay Enrique, at sa kanyang kapatid na si Diandra, sa kanilang vlog noong February 2020, ang bahay ay bunga ng kanilang pagmamahal sa dagat, dahil lumaki sila sa Cebu City, na palaging malapit sa beach. Ayon sa mga balita, aabot sa 100 million pesos hanggang 150 million pesos, ang halaga ng bahay. Ang impormasyon ay galing sa mga artikulo, magazine features, social media, at panayam sa aktor. Number 6. Kim Chiu. Si Kim Chiu, o Kimberly Suyap Chiu sa totoong buhay, ay isang Filipina-Chinese na actress, host at singer, na isinilang noong April 19, 1990, sa lungsod ng Cebu. Sumikat siya noong 2006, bilang big winner ng Pinoy Big Brother Teen Edition. Mula noon, naging bida siya sa mga sikat na teleserye, gaya ng Sana Maulit Muli, at Ina Kapatid Anak. Isa rin siyang recording artist, at host ng It's Showtime. Kilala si Kim sa kanyang kasipagan, charm at pagiging inspirasyon, sa maraming kabataan. Ang bahay ni Kim Chiu, sa isang exclusive subdivision sa Quezon City, ay isang 3 palapag na tahanan, na itinayo, sa 600 square meters na lote. May 4 na silid tulugan ito, at idinisenyo ng interior designer, na si Janet Diquiat Cotorio, na pinagsama ang Victorian,
neoclassical at contemporary na estilo, upang ipakita ang kanyang feminine, at eleganteng personalidad. Kabilang sa mga tampok ng bahay, ang isang Egyptian crystal chandelier, mataas na kisame, mural sa dining area, modernong kusina, lanay, pribadong salon, at isang home office studio, na matatagpuan sa ikatlong palapag. Itinuturing ni Kim ang bahay na ito, bilang kanyang dream house, at pinakamalaking investment, na may malalim na sentimental value, dahil ito ay bunga ng kanyang pagsisikap, at tagumpay sa showbiz. Ito ay inilarawan, bilang isang multi-million peso mansion, na may modernong disenyo, at may Princess White twist. Ayon sa mga balita, aabot sa 150 million pesos hanggang 200 million pesos, ang halaga ng bahay. Ang impormasyon ay galing sa mga artikulo, magazine features, social media, at panayam sa aktres. Number 5. Heart Evangelista. Si Heart Evangelista, o Love Mariong Pauco Escudero sa totoong buhay, ay isang Filipina actress, pintor at fashion icon, na ipinanganak, noong February 14, 1985. Anak siya ng prominent Ong Pauco family, na may-ari ng Barrio Fiesta. Bukod sa showbiz career mula 1990s, kilala rin siya bilang international artist, at aktibo sa fashion weeks, sa Paris at Milan. Asawa siya ni Senador Cheese Escudero, mula 2015, at kilala rin sa advokasya, para sa hayop at mga kababaihan. Ang bagong kondo ni Heart Evangelista, ay matatagpuan sa The Sapphire Block sa Ortigas Center, Pasig City, isang proyekto, ng RLC Residences. Ang unit ay isang one-bedroom, na may modern minimalist na disenyo, na sumasalamin sa kanyang personalidad, bilang artista at fashion icon. Sa tulong ng mga arkitekto, na sina Giwel Cabongcal Foster, at Astrid Bello ng PBELL Plus AID, ang unit ay inayos upang maging multifunctional, kung saan ang dating silid tulugan ay ginawang opisina, na may gallery wall para sa kanyang mga inspirasyon, at mga artwork. Ang banyo ay pinalamutian, ng mural na hango sa kanyang mga doodles, at may bronze-plated sink, para sa eleganteng forma. Sa halip na tradisyonal na closet, ang kanyang mga damit ay nakadisplay, bilang mga artworks, na nagpapakita ng kanyang pananaw sa fashion, bilang sining. Bagamat walang tiyak na sukat na ibinigay, pero ang layout ay idinisenyo, upang maging maluwag, at versatile. Ang disenyo ay may personal na halaga sa kanya, na nagpapakita ng kanyang artistic na pagkatao, at pagmamahal sa sining. Binanggit din ni Heart, na ito ay isang bagong investment, at bahagi ng kanyang long-term plan. Ayon sa mga balita, aabot sa 200 million pesos hanggang 250 million pesos, ang halaga ng bahay. Ang impormasyon ay galing sa mga artikulo, social media, at panayam kay Heart. Number 4. Bea Alonzo. Si Philbert ang Eliran Olo Fegestrom, o mas kilala bilang si Bea Alonzo, na ipinanganak noong October 17, 1987, ay isang kilalang Filipina actress, modelo, at endorser. Siya ay may dugong British, mula sa kanyang ama, kaya't mestiza ang kanyang itsura. Una siyang sumikat, sa teleseryeng Kay Tagal Kang Hinintay noong 2002, at mas lalo pang nakilala sa tambalan nila ni John Lloyd Cruz, sa mga pelikulang One More Chance, at The Mistress. Bukod sa kanyang husay sa pag-arte, kilala rin siya bilang isang businesswoman, at environmental advocate. Noong 2021, lumipat siya mula ABS-CBN, patungong GMA Network. Sa kanyang personal na buhay, naging bukas si Bea sa mga pagsubok, sa pag-ibig at mental health, kaya mas lalong minahal ng publiko, dahil sa kanyang pagiging totoo, at matatag na personalidad. Si Bea Alonzo ay may 3 palapag na bahay, sa isang exclusive subdivision sa Quezon City, na itinayo noong 2012 sa 600 square meters na lote, at may kabuuang floor area, na 900 square meters. Ang disenyo nito ay tinatawag na Urban Asian Glam, na pinagsasama ang modernong hotel sophistication, Asian resort coziness, at makikintab na mga finishing material. Ang bahay ay may maluwag na foyer, neutral toned na master bedroom, para sa relaxation, at opisina na puno ng kanyang awards, at mga memories. Noong 2019, nagkaroon ito ng renovation, na nakatuon sa pagpapalit ng muebles, at pagbibigay ng mas maaliwalas na ambience, na may mga personal na detalye, tulad ng sink na gawa, ni Hugo Bigyan. Itinuturing ni Bea ang bahay na ito, bilang bunga ng kanyang pagsisikap at tagumpay, sa showbiz industry. Ayon sa mga balita, aabot sa 300 million pesos hanggang 400 million pesos,
ang halaga ng bahay. Ang impormasyon ay galing sa mga artikulo, magazine features, social media, at interview kay Bea. Number 3. Sharon Cuneta. Si Sharon Cuneta ay isang multi-awarded actress, singer at TV host, na isinilang noong January 6, 1966, sa siyudad ng Pasay. Anak siya ni dating Mayor Pablo Cuneta, at socialite, na si Elaine Gamboa. Sumikat siya sa edad na 12 taong gulang, sa kantang Mr. DJ, at agad na naging teen idol. Nakilala din siya sa pelikula, lalo na sa mga tambalan nila ni Gabby Concepcion, na ama ng kanyang anak, na si Casey Concepcion. Kasalukuyan siyang kasal, kay Senador Kiko Pangilinan, at may 3 silang anak. Mahigit 40 taon na siyang sa showbiz, at kinikilala bilang megastar, dahil sa tagumpay sa musika, pelikula, at telebisyon. Ang bahay ni Sharon Cuneta sa Ayala Alabang Village, ay isang eleganteng tahanan, na itinayo noong 1986, na may lawak na humigit kumulang 3,000 square meters. Ang disenyo nito, ay pinagsamang classic at modern style, na may malalawak na espasyo, at maayos na hardin. Kabilang sa mga espesyal na tampok ng bahay, ay ang malalaking silid, isang malaking hardin, at mga espasyong inilaan, para sa kanilang mga alagang aso. Ang bahay na ito, ay may malaking sentimental value para kay Sharon, dahil ito ay kanilang tinirhan ng kanyang pamilya, sa loob ng maraming taon. Ayon sa mga balita, aabot sa 500 million pesos hanggang 700 million pesos, ang halaga ng bahay. Ang impormasyon tungkol sa bahay na ito, ay makikita sa ilang mga artikulo, social media, at panayam kay Sharon. Number 2. Willie Revillame. Si Wilfredo Buendia Revillame, o mas kilala bilang Willie Revillame, ay isang kilalang TV host, singer, aktor at negosyante, sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong January 27, 1961, sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Nagsimula siya bilang drummer ng mga banda, at unti-unting nakilala sa showbiz, sa pamamagitan ng mga comedy shows at pelikula, noong 80s at 90s. Sumikat siya bilang host ng mga game shows, tulad ng Wawawi, Willing Willie at Wawawin, kung saan kilala siya sa pagbibigay ng tulong, sa mga mahihirap. Maliban sa entertainment, isa rin siyang matagumpay na negosyante, at kabilang sa kanyang mga pag-aari, ang Will Tower Mall, sa Quezon City. Kilala si Willie sa kanyang pagiging matulungin, prangka, at malapit sa masa. Sa kabila ng ilang kontrobersya, ay nananatili siyang isa sa pinaka-impluwensyal na personalidad, sa industriya ng Philippine entertainment. Ang bahay ni Willie Revillame sa Tagaytay, ay isang marangyang tropical-inspired na tahanan, na matatagpuan sa Barangay Eruhin, malapit sa Tagaytay Highlands. Itinayo ito sa ibabaw ng burol, na may tanawing nakakamangha ng Bulkang Taal, at pinalilibutan ng malalawak, na berdeng espasyo. Ang disenyo ng bahay ay hango, sa Bulgari Hotel and Resort sa Bali, Indonesia, na may malalaking bintana at glass sliding doors, na nagbibigay ng natural na liwanag, at preskong hangin. Mayroon itong infinity pool, landscape garden, at open concept na mga espasyo, na nagpapadama ng katahimikan, at kaluwagan. Ang bahay ay may sukat, na humigit kumulang 800 square meters, at itinayo sa ikatlong lote, na binili ni Willie sa Tagaytay Midlands, kaya tinawag niya ito, na House Number 3. Ang kabuuang lawak ng kanyang pag-aari sa lugar, ay tinatayang 5 ektarya. Para kay Willie, ang bahay na ito ay isang personal na pamumuhunan, at bahagi ng kanyang pangarap para sa kanyang pag-retired, na nagpapakita ng kanyang tagumpay, mula sa kanyang pagsisikap, sa industriya ng aliwan. Ayon sa mga balita, aabot sa 600 million pesos hanggang 800 million pesos, ang halaga ng bahay. Ang impormasyon ay galing sa mga artikulo, magazine features, social media, at interview sa kanya. Number 1. Manny Pacquiao, at Jinky Pacquiao. Si Manny Pacquiao ay isang kilalang Pilipinong boksingero, politiko, at negosyante. Ipinanganak noong December 17, 1978, sa Kibawe, Bukidnon, at siya ang naging kauna-unahang boksingero na nagkampiyon, sa 8 magkakaibang dibisyon. Bukod sa sports, nagsilbi rin siya bilang kongresista, at senador sa Pilipinas. Ang kanyang asawa na si Jinky Pacquiao, na ipinanganak noong January 12, 1979, ay isang dating beauty consultant, at naging kilala rin bilang fashion icon, negosyante at dating vice-governor, ng Sarangani Province. Sila ay ikinasal noong 1999, at may 5 anak. Sa kabila ng kasikatan at yaman,
Kilala ang mag-asawa sa pagiging makadiyos, at mapagkawang gawa, lalo na sa pagtulong sa mga mahihirap sa Mindanao, at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang mansyon ni Manny at Jinky Pacquiao, sa Forbes Park, Makati City, ay isang 3 palapag na tahanan, na may modernong tropical na disenyo, na idinisenyo ni Anton R. Mendoza, at may interiors mula sa Buji Plus Royal Architecture and Design, ang parehong team sa likod ng Philippine Pavilion, sa Dubai Expo 2020. Matatagpuan ito sa isang 2,000 square meters na lote, at may floor area na 1,525 square meters, na may 5 silid tulugan, 7 banyo, at 4 na car garage. Ang bahay ay may mga materyales, tulad ng travertine, granite, onyx, at may resort-like na ambience. Binili ito ni Pacquiao noong 2011, sa halagang 388 million pesos, bilang peace offering kay Jinky, matapos nila malumpasan ang mga pagsubok sa kanilang relasyon. Noong 2021, ang halaga nito ay umabot sa 2.3 billion pesos. Ang mansyon ay may personal na halaga kay Pacquiao, bilang simbolo ng kanyang tagumpay mula sa kahirapan, patungo sa pagiging isa sa pinakamayamang atleta sa buong mundo. Pero bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga YouTuber. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Sa dulo ng araw, bahay man yan na milyon ang halaga, o simpleng tahanan lang, ang mahalaga ay kung paano ito naging saksi sa mga pangarap, tagumpay, at tahimik na sandali ng bawat isa. Hindi lang ito mga bahay, kundi simbolo ng sipag, tiyaga at tagumpay, ng bawat artistang Pilipino. Sa bawat pader at disenyo, may kwento ng pagsisimula, pag-angat, at pag-abot ng mga pangarap. Ikaw, namangha ka ba sa mga naggagandahang bahay, ng mga artista sa Pilipinas? Comment mo sa baba ng ating video, yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.